Fast-paced ika nga ang buhay ng mga tao ngayon dahil sa makabagong teknolohiya at internet. Dito kasi natin nagagawa ang halos lahat ng bagay ng mabilisan mula sa trabaho, paglilibang at maging sa pagbili ng halos lahat ng bagay na ating naisin. Halos lahat pwedeng online transaction, walang hassle at tipid pa sa oras. Pero sino nga ba ang mag-aakala na ang pagbili ng cellphone via online ay maaari palang maging mitsa ng buhay ng isang tao? Muling pinatunayan sa kasong ito na hindi lahat ng ating nakikita online ay katiwa-tiwala. Bagkus ay dapat tayong magdoble ingat sa mga taong nakakatransaksyon natin, lalong-lalo na kung sa internet lamang natin ito nakita at nakilala. Dahil kung tayo ay magpapadalos-dalos, maaaring malagay sa panganib ang ating buhay at ang pinakamasaklap ay mauwi pa ito sa malagim na kamatayan. Tulad na lamang ng nangyari sa isang public servant sa San Carlos, Pangasinan kung saan nakilala niya ang babaeng online seller na magiging mitsa pala ng kanyang buhay nang minsang makabili siya ng cellphone sa babae. Ano nga ba ang kinahinatnan ni Mienrado Inzon Sr. sa kamay ng babaeng kung titingnan ay walang gagawing masama sa kanyang kapwa? Alamin natin ang kwento sa likod ng kaso ng pagpaslang kay Councilor Mienrado Inzon Sr. Para sa kasong ito, dumako tayo sa bayan ng San Carlos, Pangasinan kung saan naninilbihan bilang konsehal ng bayan si Mienrado Inzon Sr., 60 anyos at itinuturing na tapat na public servant ng San Carlos mula pa noong 1998. Nagsimula siya bilang barangay captain sa kanilang baryo sa San Carlos hanggang sa siya ay tumakbo at manalo bilang konsehal ng bayan. Ni minsan nga raw ay hindi ito nasangkot sa anumang anomalya patungkol sa pagpapatakbo ng kanilang bayan. Bukod sa simpleng pamumuhay, mabait at mapagkawang gawa di umano ang konsehal at nananatiling tapat sa kanyang serbisyo publiko ayon sa pagkakilala ng maraming tao sa kanya. Kita naman ito sa kanyang mga ginagawa bilang konsehal at ang pagtangkilik ng taong bayan sa kanya ng 2 beses nang muli itong manalo bilang konsehal ng bayan taong 2010. Bagamat nasa serbisyo publiko, hindi nakahiligan ng konsehal ang paggamit ng smartphone. Marahil matanda na kaya kontento na ito sa luma niyang cellphone na nagagamit niyang pang-text at pantawag. Pero dahil sa tawag ng trabaho at sa takbo na rin ng panahon kung saan halos lahat na yata ng tao ay gumagamit ng smartphone, dito na naisipan ng konsehal na mag-upgrade ng cellphone sa pagpupursiga na rin ng kanyang mga anak. Sa isang pagkakataon habang naghahanap ang konsehal ang mabibiling murang smartphone online, nakita niya ang post ng isang online seller na nagbebenta ng murang smartphone na kanyang nagustuhan. Wala sa kanyang hinagap na dito pala siya magiging target ng kawatan. Agad siyang nakipag-ugnayan sa nagbebenta nito at hindi nga nagtagal nakipagkita ang babaeng online seller na nagpakilala lamang sa pangalang Pauline. Ang problema, sabik na sabik pa naman ng konsehal na gamitin ang bagong cellphone. Ngunit ang ipinagtataka niya ay kung bakit ayaw nitong gumana. Sa puntong ito ay ipinakita niya ito sa kanyang mga anak at doon nga nila napagtanto na peke pala ang nabili niyang cellphone. Laking panghihinayang ng konsehala sa nangyari dahil malaking halaga rin ang 15,000 na ibinayad niya para dito, kaya agad niyang tinawagan ng babaeng nagbenta nito sa kanya sa pag-asang maibalik ang kanyang pera. October 7, 2015, isang linggo ang nakalipas matapos ang kanyang online transaction. Muling nagkita si Konsehal Inzon at si Pauline upang isoli ang phone at ibalik sa kanya ang pera. Lingid sa kanyang kaalaman na isa palang patibong ang nakatakdang mangyari ng araw na iyon. Humingi pa nga ito ng paumanhin kay Konsehal Inzon dahil hindi daw niya alam na peke pala ang cellphone na naibenta niya kay Konsehal.
Ibinalik naman ito ang perang ibinayad sa kanya ng konsehal, subalit nakiusap itong magpahatid sa isang bangko para sa isang mahalagang transaksyon. Dahil likas ang pagiging public servant kay Konsehal Inzon, pumayag itong ihatid si Pauline sa sinabi nitong bangko. Pagsakay di umano ni Pauline sa kanyang sasakyan, maayos pa raw ito noong una, ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit bigla na lamang daw itong naglilikot sa loob ng sasakyan at muling kinuha ang kanyang bag na inilagay niya sa backseat ng sasakyan na tila ba may hinahanap ito. Nooy nagsalita daw ito at tinanong pa ang konsehal kung nasaan ang kanyang wallet. Abala siya sa pagmamaneho ng mga oras na iyon kaya hindi naman niya binigyang pansin ang tanong nito. At sinagot lamang niya ito ng hindi ko alam. Ikaw ang sumakay at hindi ko alam kung saan mo inilagay ang mga gamit mo. Nang mga sandaling iyon daw ay nagpahinto na ito malapit sa bangko. Nagpahintay pa nga raw si Pauline kay konsehal dahil mabilis lamang niyang kukunin ang pera sa bangko. Pero mahigit 1 oras na ang nakakalipas ay hindi pa rin ito bumabalik. Sinilip niya ito sa bangko ngunit hindi naman pala ito pumasok sa loob. Dahil sumakay daw ito ng tricycle, ayon pa sa mga taong napagtanungan ni konsehal. Pagbalik niya ng sasakyan, doon na niya napagtanto na tinangay pala nito ang kanyang clutch bag na naglalaman ng 50,000 pesos at mahahalagang ID at iba pang dokumento. Nanlumo si Konsehal Inzon sa natuklasan kaya agad siyang nagpunta sa tanggapan ng pulisya upang i-report ang nangyari. Humingi rin ang konsehal ng tulong sa NBI Dagupan at noon din ay ipinablatter niya si Pauline. Sa kabila nito ay pinakiusapan pa rin ng konsehal si Pauline na ibalik sa kanya ang bag kasama ang mga laman nito. Tumugon naman si Pauline sa pakiusap ni konsehal at ibinalik nito ang kanyang bag sa pamamagitan ng konduktor ng bus na biyaheng Pangasinan. Ngunit wala na ang perang laman nito at tanging mga ID na lamang ang naibalik kay konsehal. Tinanggap na lamang ni Konsehal Inzon na naloko siya ng kawatang si Pauline at mula nga raw noon ay hindi na ito nagpakita pa kay Konsehal Inzon. Pero ang mas ikinagulat ng pamilya ni konsehal ay nang si Pauline pa ang nagbanta nang malaman nitong ipinablatter siya ni Konsehal Inzon. December 7, 2015, nakatakdang ganapin ang isang pagtitipon na dadaluhan ang lahat ng City Councilor ng San Carlos sa City Hall at kabilang ang 60 anyos na si Mianrado Inzon sa mga dadalo sa pagtitipong ito. Pero natapos ang session ay hindi nakadalo ang konsehal. Bandang 4:00 ng hapon ng araw ding iyon, magkakasunod at malalakas na katok ang narinig ng asawa ng konsehal. Nooy isang masamang balita pala ang kanilang matatanggap na inatake ang konsehal habang nasa loob ng kanyang sasakyan. Dali-dali silang nagpunta sa lugar, ngunit ang mas ikinagulat ng pamilya ay nang makita nilang maraming pulis ang nasa paligid ng sasakyan. Hindi nila ito mabuksan dahil nakalakang pinto hanggang sa dumating ang team ng SOCO upang imbestigahan ang nangyari. Doon lamang nabuksan ang sasakyan at laking gulat ng lahat sa eksenang tumambad sa kanila. Tigmak ng dugo ang suot nitong damit dahil sa mga saksak sa kanyang tiyan at nakakal sa kanyang leeg ang seatbelt sa driver's seat. Dooy nakumpirma ng mga otoridad na hindi atake sa puso ang ikinasawi ng konsehal bagkus siya'y biktima ng isang krimen. Dahil dito, hinala ng mga pulis na hindi ito kayang gawin ng nag-iisang tao lamang. Sa tingin nila, 2 ang salarin, isang sumakal at isang sumaksak. May ilang anggulo ang tinitignan ng mga pulis kung ano ang motibo sa pagpaslang. Maaaring ninakawan ng konsehal o kaya naman ay may bahid ng politika dahil ng panahong ito ay kandidato ito sa pagkakonsehal sa paparating na eleksyon. Ngunit hindi ito ang paniniwala ng pamilya Inzon dahil sa una pa lamang, iisa lamang ang pinagsuspetsahan nilang nasa likod ng pagpaslang sa kanilang padre de pamilya, si Pauline. Ngunit ng mga panahong iyon, wala pa silang mabigat na ebidensyang mag-uugnay kay Pauline sa krimen. Nagpatuloy ang San Carlos Police sa kanilang investigasyon hanggang sa may ilang testigo silang nakausap na noong December 7, 2015,
Bandang 9:00 ng umaga, nagtanong daw sa isang testigo ang isang babaeng nakadilaw ng damit at itim na leggings at isang lalaking nakakulay pink na jacket kung saan nakatira si Konsehal Inzon. Ang salaysay na ito ng babaeng saksi ay nasundan pa ng isa pang saksi na isang pastor sa simbahan. Ayon pa sa pastor, bandang 10:00 daw ng umaga ng araw na iyon, napansin niya ang puting SUV na nakaparada sa harap ng kanilang simbahan. Ilang sandali pa ay nakita naman daw niyang bumaba sa kanang bahagi ng sasakyan katabi ng driver's seat ang isang babaeng nakadilaw ng damit at itim na leggings. Patakbo daw itong nagtungo sa driver's side ng sasakyan, binuksan ang pinto at saka tila may kinuha sa loob at saka isinara ang pinto at nagmamadaling umalis. Pinag-aralan ng mga pulis ang suspect na si Pauline at hinanap nila ito sa social media kung saan sila nakakuha ng mga larawan nito. Ito ang ipinakita ng mga pulis sa mga lumutang na testigo at positibo nilang kinilala na ito nga ang babaeng nakita nilang bumaba sa sasakyan ni Konsehal Inzon. Dito na nila sinampahan ng kaso si Pauline Ferrer, 27 anyos ng mga panahong iyon. Hindi tumigil ang mga pulis na hanapin ang isa pang kasamahan ni Pauline na maaaring sangkot sa pagpaslang kay Konsehal Inzon. Hindi nga nagtagal ay nakilala nila ito bilang kababata ni Pauline sa Tarlac, si Abel Navarro. Positibo rin itong kinilala ng mga nagkasaksi sa lalaking ito na kasama ni Pauline noong December 7, 2015. Agad sinampahan ng dalawa ng kasong murder para sa walang awang pagpaslang kay Mianrado Inzon Sr. Isang warrant of arrest ang agad na inilabas ng korte upang arestuhin ang dalawang ito. Mabilis na naaresto si Abel Navarro habang nakapagtago pa si Pauline Ferrer. Mahigit kalahating taon pa ang lumipas nang bumagsak na ito sa kamay ng mga pulis. Nang arestuhin nila ito, 10 araw pa lang itong nagkapanganak. Hinimatay ito habang inaaresto at talaga namang ginalingan niya ang pag-arte dahil habang nasa presinto ay muli itong nag-collapse, dahilan upang dalhin na ito sa ospital. At doon nga sa ospital, nalinlang nito ang kanyang mga bantay, kaya nakatakas si Pauline. Ngunit hindi tumigil ang mga pulis sa pagtugis sa suspect hanggang sa mahuli siyang muli sa Mandaluyong sa tulong ng isang tip mula sa isang concerned citizen. Kasalukuyan ang nakakulong ang dalawa sa BJMP sa San Carlos City, Pangasinan at kasalukuyan ang gumugulong ang kaso at umaasa ang pamilya na mananaig ang hustisya para sa kanilang minamahal na padre de pamilya.